Kalunos-lunos ang sinapit ng apat na sakay ng Cessna plane na bumagsak sa Mayon Volcano. Nire-recover na ang kanilang mga labi 4 na araw matapos silang matagpuan malapit sa bunganga ng bulkan. Yan ang tinutukan ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolania. Gumawa ng processing dito. Hindi kayang gawin. Basta-basta. Nagkalat ang mga sirang bahagi ng bumagsak na eroplano. So bali doon yung makina ng eroplano sa baba-baba. Habang nasa unahan naman ang isa sa labi ng 4 na sakay ng Cessna 340. Hindi kami dito pwede mag-combat kasi sir, madulas. Madulas ang mga buhangin. Sa ganyang lagay na natagpuan ng mga rescuer ang bumagsak na Cessna plane sa Bulkang Mayon na sa wakas ay narating na nila matapos ang halos 2 araw na pag-akyat. Magpa-process na. Kaso lang mahirap sir gumawa ng processing dito. Hindi kayang gawin. Basta-basta. Unsafe, napaka-unsafe ng area. Ang labi ng 4 nitong sakay natagpuan sa labas ng eroplano at inaasahang maibaba anumang oras ngayong gabi. Ito-turn over sila sa Soko para sa gagawing mga eksaminasyon. Nakita sa akin yung picture, kahapon, ngayon na talaga, yung nakasakay ito. Nasa vicinity kasi, imagine nyo lang, nagputok yung aeroplano, saan mapupunta yung sakay. Isa sa mga nasawi ang piloto ng Cessna plane na si Captain Rufino James Crisostomo Jr. na ginugol ang mahigit 3 dekada ng kanyang buhay bilang corporate pilot at nagturo sa mga batang piloto para maging mahusay sa kanilang propesyon. Noong kasagsagan nga ng pandemya, naging instrumento rin si Captain Crisostomo sa paghahatid ng mga medical supply, equipment, personnel at mga bakuna sa iba't ibang panig ng bansa. Nagtapos ang kanyang buhay na ginagawa raw ang kanyang pinakamamahal, ang paglipad. Nasawi rin sa pagbagsak ng eroplano ang kasamang crew at mechanic na si Joel Martin. Pati na ang 2 Australian nationals na sina Simon Chipperfield at Carthy Santhanam, na pawang consultants ng Energy Development Corporation. Mula sa rescue ay nag-shift na sa retrieval operations ang mga naghanap. May hiwalay na team na sumunod na kagabi pa para mag-retrieve sa mga biktima. May mga partikular na utos din ang kaap sa mga responder para sa pagkuha ng mga kailangang dokumentasyon para sa investigasyon ng opisina sa nangyaring plane crash. Hanggang sa ngayon, inaalam pa kasi ang dahilan ng pagbagsak ng naturang eroplano. So ngayon, ang concern namin is the retrieval. Next step yun. So, okay, mag-alala. Isa rin yun sa mga process ang gagawin namin. Iimbestigahan din kung paano napadpad sa Mayon ang eroplano. We did not expect na pupunta po sa Mayon because ang flight path naman talaga is really, meron naman talagang established flight path. Kaso lang mahirap sir gumawa ng processing dito. Para sa GMA Regional TV Balitang Bicolania at GMA Integrated News, Jessica Calinog, nakatutok 24 oras.